Praise God. Hallelujah. Thank you po, Lord. Ang sarap mag-worship sa Panginoon. Ang sarap ng presence ng Lord. Amen po ba? Hallelujah. Lalo na kapag ikaw ay naka-fasting. Talaga naman. Thank you po, Lord. Sino dito? Nasa fasting ka pa rin. Amen. Kaya sabi mo sa katabi mo, kapatid, kung lalaki yan, pumupogi ka. Kung babae, gumaganda ka. Hallelujah. Thank you po, Lord. Hallelujah. Sige po, tayo po tayong lahat at tayo po'y manalangin. Lord, salamat po sa inyong biyaya, sa bawat kalakasan na ibinibigay niyo po sa amin araw-araw. Meron po kaming napakaraming dahilan upang kami po'y magsaya, magalak. Dahil Lord, unang-una po dahil sa inyo. Salamat po, Panginoon, at sa oras na ito, turuan niyo po kami. Transform us, O Lord, nang naaayon po sa inyong kalooban. Mangyari po ang iyong kalooban. Mapuno po kami ng iyong salita. In the name of Jesus, lahat po ng gusto niyo pong ituro sa amin, Banal na Espiritu, sa oras na ito, wala po kaming mamimiss. Maunawaan po namin ang iyong salita. Ikaw pong ma-honor, ikaw pong mag-glorify, maging sa lahat ng mga naka-join. Matatanggap po nila ng may kagalakan, Lord, ng may anointing, Lord, ang iyong salita. In Yeshua's name, empower us, Holy Spirit. Lord, sa umagang ito, kayo po yung masunod. In Yeshua's name, Amen. Tayo pong lahat ay makakaupo na. Thank you po, Lord. Thank you po, Lord. Hallelujah. Sino po sa inyo mahilig mag-play ng music? Kahit noon pa o mahilig ka sa music? No? Amen. Sino dito yung mga noon? Naalala ko yung papa ni Sister Lek. No, pag pumunta kayo sa bahay nila, ang daming collection ng mga Jurassic na Jurassic. Yung mga, tawag doon? Mga amplifier, speaker. No, yung mga noon, mga mahihilig noon. Tsaka yung mga sa probinsya, mga 'di ba, yung mga mahihilig kumanta. Parang kasi yun yung nila jukebox. Parang tagal na yun. Panahon ni Brother Perds yun. Yung nag-e-ekis. Di ko kaya. No, mga panahon niya yun. Hallelujah. No, di ba parang yung sound or yung audio or yung music, nagbibigay po ng inspirasyon, iba't ibang klaseng pwedeng mong maranasan, pwede mong maramdaman. May mga songs na parang doon sa mga nasaktan, di ba? May mga gano'n na kanta. May mga sinaktan mo ang puso ko. Yung may gano'n. May mga song naman na mga in love. May mga hugot-hugot. Ayan. May mga song naman na mga pang-rap o minsan may mga bad words pa. No, iba-ibang klase. Pero ito po papansinin natin o napapansin natin na every time tayo po'y nakikinig ng mga music, meron kang iba't ibang klaseng nararamdaman. Tama po? Subukan mo, ang pakinggan mo, puro yung pang mga masasakit. Di ba may mga ganong kanta? Yung kahit hindi ka naman nasasaktan, parang nasasaktan ka na rin. No? Wala akong ma-example. Ano ba ngayon ang mga uso? Ano bang mga uso? Wala na akong maano . Ano ba team song ng Meralco? May liwanag po. No? Subukan mo naman yung mga, ang papakinggan mo, yung mga pangsumba. Yung mga bukshta, bukshta. Paggising ng umaga, yung minsan, may maririnig ka sa kapitbahay na ganyan, di ba? No, yung minsan pa nga, yung mga Bisaya songs, di ba, naka-playlist. Yung mga kapitbahay mo, may mga bukshta, bukshta. Mga ganun. Pati ikaw sa bahay mo, mapapasipag kang maglinis. Di ba? Merong effect po sa atin. No? Yung sound. Sabi mo nga, sound. Yan. May effect po sa atin. Kung bakit kinreate ng Lord yung sound. Amen. So, ang title po ng ating mensahe, basahin po natin. 1, 2, 3, fire. Yan, hindi yan the sound of music. The sound of the sheep. No, every time,
Naririnig niyo po ba itong sound of the sheep? No, sa mga English teachers diyan, no? Kung saan, kapag ikaw nagre-release ng sound, may vibration na nangyayari. At nagpo-produce po siya ng isang bagay doon sa matter. Tignan po natin. Sabi, sound shapes are a great way to find similarities and differences within and among differences. So, minsan daw o madalas, makikita po natin yung pagkakaiba daw po sa pamamagitan din ng sound. Amen? No, sa pamamagitan din daw po ng sound. May sound, maging sa health. No, meron din pong ganyan. No, yung nadidetect po. May nadidetect din nila kung ano yung sound na mas malala, no? Nadidetect din po sa mga, sabi nalalaman daw po, no, ito daw po isang paraan para malaman natin yung pagkakaiba-iba, no, maging sa mga bagay-bagay po sa paligid natin. Oh, isa check-up po, 'di ba? Yung meron po sila sa stethoscope. Tama ba ako? Sa sound po nila inaano 'yun. O hinga. O binabase po nila sa sound kasi may sound silang siguro na pag-aralan na kapag gantong sound, medyo okay pa to. Alam ko na kung bakit ako nasisigop doon sa mani. Ay, sige nga. Salamat, Brother Jack. No? Maging sa mga bagay po, no, yung sa mga appliances. Painom lang. Thank you. Kaya sabi daw po, itong sound chip, ginagamit daw po ito. Sabi, to find similarities and differences within and among differences. So tingnan po natin sa Proverbs 18:21. Sabi po dito, death and life are in the power of the tongue. Kaya sabi mo sa katabi mo, makapangyarihan ang iyong dila. No? Makapangyarihan bawat salita na lumalabas po sa ating bibig. Amen. Kaya nga po kapag ikaw ay nagsasalita, madalas, halimbawa, kapag ang sinasabi mo ay negative, asahan mo, ang mangyayari talaga sa iyo ay negative. No? Pansinin mo, wala ka naman sakit, may naramdaman ka lang ng onti sa katawan mo, no? Inano mo na yung sarili mo na, ay baka ganito na ako, ay ganito yung tapos search ka pa. Naku po, namatay pala si ganito sa ganyan. Unti-unti pa lang nawawala yung mga gato. Naku po, lalo ngayon, ang mga tao ngayon, puro search. Pansinin mo, pag nag-search ka at nabasa mo yung mga no? Kay Gemini, kay AI, no? ChatGPT, no? Ano ang dahilan? Bakit ako ganito, ganyan? No? Tapos pag binasa mo, maapektuhan ka. Amen? Kaya sinasabi po, death and life are in the power of our tongue. Pipili ka. Anong gusto mo? Death o buhay? Sabi, pwedeng death, pwedeng life. No? Kaya mag-iingat po tayo sa mga lumalabas sa ating bibig kasi yung sound, may power po iyan. Amen? No, it caused creation, even ang Panginoon. Kanina itinuturo sa atin ni Teacher Brother Jam na kung saan in Genesis pa lang, sabi nga niya, kinreate na ng Lord muna yung mga kakailanganin ng mga tao, yung land. Kasi sabi niya, imaginein mo, kapag tao muna at walang land. Oo nga naman, baka nakalutang tayo. Saan tayo? No? Pero imaginein mo ngayon, ganun kabuti ang ating Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. So mga kapatid, mag-iingat tayo sa mga lumalabas sa bibig natin. Ano ba yan? Fasting na naman. Ang mahal-mahal naman yung fasting natin na yan. Bakit ba nagkaroon ng Daniel's fast na yan? Ang mahal-mahal. Hindi mo alam kung ano yung napakagandang effect niyan sa katawan mo.
Alam mo, kanina nakasabay namin sila, Sister Esther. Kinikwento ni Sister Esther, simula nung nag-Daniel's fast, hindi po sumasakit yung kanyang mga tuhod, palakpakan, paa, palakpakan natin ang Lord. No? Sabi niya, hindi na nga daw siya umiinom nung ano eh. Ano po yung iniinom niya, Sister? Tramadol? No, hindi yung mga pain reliever na malakas. Hindi na daw po umiinom. Umaakyat pa na hagdanan. No? Hindi mo alam kung ano yung effect niyan sa'yo. Kaya wag mong maliitin yun. Sabihin mo na, apakamahal, apakaamahan. Pero yung benepisyo, spiritual at physical, napakaganda po. Amen? Sabi ko nga po, naku, ganyan din po nararanasan ko. Kasi nung mga last, yung bago pa po tayo dito, nakaramdam ako ng yung sinikmura po ako, na-acid ako, na sobrang sakit. Ganun pala siya, ang effect niya, sasakit yung ulo mo ng sobra, pati batok mo, na akala mo, mataas dugo mo, hindi po. Dahil lang sa sikmura mo, ang sakit po talaga. Kaya nung nagbubuhat sila pastor, nung nandun pala sa Angono, hindi ako sobra po talaga. Mga may iniinom akong mga gamot-gamot. Tapos yung hindi ka makakain, no, yung hindi ka makakain. Pero ito pong nag-Daniel's fast, kaya po after noon, nung gumaling ako, lagi kami nagbe-breakfast ni pastor ng morning. At ang breakfast na namin lagi, heavy na. Kasi pag naramdaman ko na medyo naku po, hindi ko na papaabutin sa kasi nga nagkaroon ako ng ganun po, kagagaling ko lang sa ganun. Pero itong Daniel's fast, sabi ko, napapasalamat ako sa Panginoon, inoobserbahan ko, hindi sumasakit, hindi ako sinasakitan ng sikmura, kahit na ang kinakain lang natin, yung mga damo-damo. Sabi nga ni Sister Angie, unti na lang, pag uwi ni Brother Romy, baka gano'n na daw siya. Makita, asan yung asawa ko? Kasi puro saging ang kinakain. No? Pero kapatid, God is good. Amen. Kapag tayo po ay nagiging tapat sa Panginoon, asahan mo, merong napakagandang effect, napakagandang resulta. Kaya sinasabi po, death and life is in the power of our tongue. And sabi po sa Psalm 42 verse 7, basahin po natin, 1, 2, 3, fire. Deep calls unto deep at the noise of your waterfalls. Hallelujah. Sino po sa inyo nakaranas ka ng pumunta sa mga may waterfalls? No, yung di ba ay parang madalas sila Brother Rene sa ganyan madalas sa mga rides na. No? Yung kahit ikaw nakatambay ka lang sa ganon, yung marinig mo lang yung tubig na bumabagsak, di ba? Parang nakakaginhawa na agad sa'yo. Amen. Nung kami nga po nasa Boracay, nasa ilalim lang kami ng puno, tapos tinitignan namin yung beach. Ay, naku po. No, yung marinig mo yung alon. Tapos makikita mo yung mga puno nag-aanuhan. Hallelujah. Kapatid, may gusto pong ituro ang Lord sa atin. Sabi po, sound precedes manifestation. Yan ang totoo. No? Ito yung i-share ni Brother Jam kanina. Sabi, kapag ang sound daw po, nagpo-produce o sinasabi na pwedeng mag-produce ng isang bagay, it creates something. In Genesis chapter 1, the earth was dark and void until God released a vibration of light. Nung sinabi ng Panginoon, let there be light, nagkaroon. Ganun kahalaga yung sound. Amen? Kaya kung mapapansin po natin, even ang Lord, no? Sinasabi nga, His voice is like a thunder, na ganun katindi. Ganun makapangyarihan ng ating Panginoon. Sabi, it released a vibration of light through His voice. In the prophetic realm, nothing moves until a sound is made. Nung sinabi, inisa-isa ng Panginoon, let there be, ganyan, let there be, pati mga animals, nagkaroon po.
Pero nung wala pang sinasabi ang Diyos, wala pa. Amen? Nabasa na po ba natin ang Genesis? Wala pa. Pero nung nagsimulang, sinabi ng Lord, sige, likhain natin ang ganito, ang mundo. So nung siya'y nag-command, nag-release, nagkaroon. That's why sound precedes, sabi, manifestation. Kaya kung sa tahanan, may something na kailangan, may something na wala, na dapat, meron, kapatid, pwede kang mag-declare. Amen? Kung medyo kulang sa finances, declare mo yung word ng Panginoon. Magdeklara ka ng pagpapala ng Diyos. Amen? Kaya nga sabi, man shall not live by bread alone. But, ano daw po? By every word that comes from the mouth of God. Nagmumula doon sa bibig mismo ng Diyos, yung salita ng Panginoon, makapangyarihan. Kaya kapag inire-release po natin, merong manifestation na nangyayari. Amen? Pwedeng halimbawa, yung ikaw ay wala, magkakaroon. Para kang no? Hindi ko sinasabing, nadaig mo pa ang Lord. Hindi. Because yung word ng Panginoon, yung nire-release mo, kaya siya nagiging makapangyarihan. Kaya siya nagkakaroon. Kaya nakikita po natin na nagkakaroon. Amen. Because of the power of His word. Hallelujah. Yung sabihin mo, masakit tuhod mo, Lord, in Jesus' name, I declare, mawala na po itong sakit ng tuhod na ito. Pwedeng mag-manifest kung ano yung dineclare mo. Naintindihan mo, kapatid? Pwedeng mag-manifest. Makita mo yung kung ano yung dineclare mo. Tanong, paano kung ang dineclare mo, puro pangit na lang? Kaya mag-iingat po tayo sa mga salita natin. Mga salita din natin sa ating mga asawa. Ikaw, lagi kang ganyan. Ikaw, lagi kang ganyan. No? Dinideklara mo. Halimbawa, sabihin mo sa asawa mo, puro alak ka na lang. Makikita mo nga, puro alak na lang. Nag-manifest talaga. Puro red horse naman daw. Puro red horse ka na. Nagmamanifest. Kaya mag-iingat po tayo doon sa mga salita na nilalabas po natin sa ating bibig. Pag sinabi mo sa isang tao o sa anak mo, walang kwenta ka talaga. Ay kapatid, mag-iingat ka. Huwag mong idideklara yan sa anak mo. Bakit? Pwedeng mangyari. Ikaw mismo nagdideklara sa anak mo kung ano yung pangit. Amen. Pastor, anong idideklara ko? Anong sasabihin ko? I-ship mo. No, i-ship mo. Baguhin mo. Anak. Halika dito. Hallelujah. Sabi, nothing moves until a sound is made. No, wala pa. Pero nung dumating at nagdeklara ang Panginoon, grabe katindi yung nangyari. You cannot have a harvest without a seed. Tama po ba? Wala kang aanihin kapag wala ka namang buto na tinanim. Hindi ka pwedeng mag-expect ng ani, ng bunga. Ay, tagmangga na. Ayan na, sarap. Marami akong aanihin. Wala ka namang tinanim sa kapitbahay namin. Sa kapitbahay. Excited ka pa. You cannot have a harvest without a seed. And you cannot have a breakthrough without a decree. Ganun pala kahalaga yun. No, hanggat hindi mo sinasabi sa sarili mo, hanggat hindi mo dinideklara at pinaniniwala sa sarili mo yung breakthrough na kayang ibigay ng Lord o ipinaghanda ng Panginoon sa iyo, baliwala po. Amen? Kaya pansinin mo yung mga man and women of God. Pag sila po'y humaharap sa mga challenges, pag sila po'y humaharap sa battle, ano po dinideklara nila? Word ng Lord. Ano dinideklara nila?
kung ano yung sinabi ng Lord sa kanila. Lord, pangako niyo po sa amin, ibibigay niyo po yung land na ganito. Kaya po kami nandito. Nagdi-decree po sila, nagdi-declare po sila. Sabi, don't wait for your circumstances to change before you find your voice. No? Huwag mong hintayin na dumating na yung pagsubok, dumating na yung problema, tsaka ka pa magdi-declare. Unahan mo, sabi mo sa katabi mo, unahan mo, kapatid. No, unahan mo. Sabi, use your voice to change your circumstances. Amen? Marami po tayong hinaharap. At pwede pa tayong maraming harapin pa na napakatindi. Kaya pag tayo po'y mananalangin para sa ating bansa, mananalangin for Israel at sa iba pang bansa o sa mga pinagpipray mo, kapatid, use your voice to change the circumstances. Declare what God has given you. I-declare mo ano ba binigay ng Lord sa iyo. Salita pa lang ng Lord, pangako pa lang ng Panginoon, kapatid, makapangyarihan na. Amen. Sabi mo sa katabi mo, makapangyarihan si Lord. Makapangyarihan na salita ng Diyos. Amen. Hallelujah. Alam niyo po ba, pag sinabi natin, may even sa legal matter, no, meron pong sinasabi na declaration. Ginagamit ang declaration kung ikaw ay nanonood ng mga hearing, ganyan, no, under ng affidavit po iyon. No, kapag ang isang witness, merong magdi-declare po siya ng kanyang statement at kapag napatunayan na yung kanyang statement na dinideclare hindi po hindi totoo o false statement o gawa-gawa po niya, pwede po siyang kasuhan ng perjury. Perjury. Pwede po siyang kasuhan ng perjury. No? Ibig sabihin, ikaw ay nagsisinungaling sa dinideklara mo, sa statement mo. Kaya po yan, kaya yung kapag ikaw manonood, di ba? Under oath yan, ha? Under oath. Kaya kailangan lahat ng sinasabi mo dyan. Ay, oo nga. No? Pag sinabing under oath, ha? Under oath. Nako, mag-iingat ka. Tsaka sa mga hearing, naka-record po yan. Bukod sa mga naka-record dyan, meron pang nagre-record ng literal na nag-ano po. May kanya-kanya pang record yung iba yan. Kaya yung mapapansin mo, yung marami sa paligid, halimbawa, isang senador, marami po siyang mga, anong tawag doon? Nakalimutan ko. Mga advisors, no? Mga researcher, mga nakapaligid po yan sa kanya. Kaya yung minsan bubulong o ano, no, mabilisan yun. Halimbawa, i-search mo nga yung sinasabi niya kung totoo. Ang bilis yun. Base sa aming na-research, real time, pwede sabihin na hindi totoo yung sinasabi mo. Yung sinabi mo na meron kang pinagawa doon na ganito ganyan, na nagkakalagang bilyon. Sabi, dapat tapos na ng ganito ganyan. Pero nakita namin, wala pa rin, hindi pa rin tapos. No? Kaya sinasabi, napaka-powerful yung declaration. Paano pa kung ang declaration mo word ng Lord? No? It will manifest. Your voice is the steering wheel of your destiny. Kapatid, saan mo gustong mapunta? Saan mo gustong makarating? Doon ba sa inihanda ng Lord sa'yo? O sa gusto mo lang? Sabi, your voice, pwede mong gamitin. Yung kapag ikaw ay nagdeklara na sa kalooban ng Lord o sa plano ng Panginoon, doon ako, pwedeng mangyari sa'yo. Hindi lang basta dinideklara, kapatid, sinusunod. When you align your sound with heaven's sound, the atmosphere must yield. Ang totoo, pwede po mabago Yung na-share ko nga po sa inyo na minsan, yung nakakaranas ka, na halimbawa, pupunta ka o bago ka pumunta ng Bible study, yung minsan pag uwi mo, tas napahiga kang ganun, tas binuksan mo yung aircon. Meron pa tayong pupuntahan. Yung minsan parang, teka, masarap magpahinga Pero dumadating po sa akin, sasabihin ko talaga, Lord, in Jesus' name, excited po ako. May lakas ako. Nakikita ko po talaga nag-iiba yung atmosphere. Nag-iiba.
So may apat po tayong pag-aaralan. Una po, the creative power of the voice. Hallelujah. God did not just think the world into existence. He spoke it. Hindi lang po ito inisip ng Lord o yung sasabihin mong kagibusyon technique. Hindi. No, hindi lang ito yung sasabihin mo na, ano tawag doon? Yung iniisip lang ng Diyos at magkakaroon na. Hindi. Nagsalita ang Diyos. Amen? Let there be light. Nagsalita ang Diyos. Hindi lang siya sasabihin mong inisip niya, tsaka nagkaroon na. Nagsalita siya. Prophetic power begins when we realize we are made in His image. Meaning, our words have creative DNA. Sabihin mo sa katabi mo, antindi mo naman pala. Antindi mo naman pala. Hallelujah. Kapag inilagay mo sa sarili mo at pinaniwalaan mo that you are made by God and in His image. Kapatid, yung words po natin ay creative, powerful. Amen. Hindi ko po sinasabing higit pa sa Lord. Kasi may mga teaching ngayon. No? Katulad ka na daw ng Diyos, so pwede ka pang humigit sa Panginoon. No? May mga ganon na mga teaching, mag-iingat ka sa pakakinig ng mga ganon. Baka sabi mo, huy, oo nga no, Diyos na pala ako. Kaya ngayon, ang dami ng Diyos. Makikita mo, meron na daw Jesus Christ sa ganito, sa ganyan, sa ganon. Naku po. Sabi nga, no, mag-iingat ka, kaya dapat rooted po tayo ng word ng Panginoon. Amen. Hallelujah. No, that's the creative power of your voice. Dahil if you believe that you are from God, kapatid, yung meron ka. Kaya nga sinasabi ni Brother John, yung karakter ng Panginoon, kung anong meron ang Diyos, amen, ibinibigay niya sa atin, ini-extend po niya sa atin. Hindi ikaw yung may-ari. Sinasabi, di ba po, pinag-aralan natin yan sa Sunday School. Hindi tayo yung sasabihin mong may-ari, pero pinagkatiwalaan tayo ng Lord. Amen? Para ka daw manager, taga-manage. Amen? Hallelujah. Pero merong may-ari. Amen. Bango naman ng kape niyan. Oy, pastor. Oy. Genesis chapter 1 verse 3. Let there be coffee, tuloy maan. Genesis chapter 1 verse 3. Then God said, let there be light. And there was light. Hallelujah. Mamaya masabi na naman natin, burger. Noong last Sunday, nasabi ko, burger. Then God said, let there be burger. Let there be light. At nagkaroon ng liwanag. Amen. Ganun napakatindi yung power ng Lord na pwede po nating isipin. Alam niyo kung ngunguyain po natin to at bubulay-bulayin, oo nga no. Ang Lord, hindi po siya yung sasabihin mo na ganito lang. Kundi talaga nagsalita ang Diyos. Kaya talaga may tinig, may boses talaga ang Lord. At nagsasalita talaga ang Diyos. Amen. In Psalm 36 verse 6, basahin po natin. 1, 2, 3, fire. By the word of the Lord, the heavens were made. Amen. By the, ano daw po? By the word. Sabi mo nga, word. By the word of the Lord, ano daw pong na-create? Heavens
were made, and all the host of them by the breath of His mouth. Wow, palakpakan natin ng Diyos. Imaginein mo kapatid, ibinibigay ng Lord yung anointing na ganun sa kanyang mga anak. By your word. Pwedeng sabihin, by your word. Kaya nga sabi, whatever you bind on earth will be bound in heaven. Kung ano daw po ang pigilan o hindi mo payagan dito sa lupa, mag-a-agree ang kalangitan. At kung ano man yung payagan at ideklara mo sa mundong ito, sabi, mag-a-agree ang kalangitan dun sa mga righteous na anak ng Diyos. Sabi, by the word of the Lord, the heavens were made. Wow! So pamamagitan po ng salita ng Diyos. Thank you po, Lord. And all the hosts of them are breath of His mouth. If God used sound to create, you must use sound to cultivate. Sabi mo nga sa katabi mo, cultivate, kapatid. Hallelujah. Your words are the spiritual seeds that determine the harvest of your life. Yung salita daw po natin, yung mga lumalabas sa bibig natin, spiritual seed po iyan. Kaya kapag pangit ang inilalabas mo madalas sa bibig mo o pangit ang mga salita mo, kapatid, anong pwedeng mangyari? Seed daw po kasi yan Tumubo. Nagtatanim ka ng mga pangit at hintayin mo, makikita mo, pagkadating-dating ng mga panahon, tutubo, magbubunga. Kaya imaginein mo, nakakalungkot, pag ang magulang madalas nagre-release ng pangit sa kanyang anak, ano ka ba naman anak? Ang bio-bio mo naman anak, isang seed na yon. Ba't ka naman ganyan anak? Hindi mo ba nagaganito yan? Ganyan-ganyan? Nagtatanim ka, nagtatanim. Ano ba naman? Ba't yung classmate mo kaya? Ba't ganito naman? Ganito, ganyan? Ba't ang baba naman ng grades mo? Hanggang ganyan ka na lang talaga. Naku, nagtatanim ka. Spiritual seed daw yan, nagtatanim ka. Kaya pagdating ng panahon, makikita mo yung anak mo, ganun talaga nangyayari. Because your words are seed. Pero baliktarin po natin, kapatid, baliktarin mo. Sabihan mo yung anak mo ng magagandang salita, anak, kaya mo yan. Anak, ang galing mo naman. Kahit na yung simpleng drawing lang niya, wow, anak, ang galing mo naman. Napapansin po namin yan kila Israel. Yung kapag nako-compliment, nakaka-receive sila ng na-appreciate mo yung kanilang ginagawa. Alam mo, yun ang lagi nilang gagawin. Naikwento ko sa inyo, di ba? Naku po, si Israel sumisipag talaga. Kagabi, na yata natulog yun? 11. Naglinis ng bahay. Oo, talaga, naghuhugas siya, tagalaba ko yun. Naglalaba yun. No, tinuturuan namin ni Pastor maging responsable ka. Kahit bata ka pa lang. Kasi para pagdating ng panahon, yung mga ganyang naturuan, marunong sa buhay. Minsan, 15 years old na, hindi pa marunong maghugas ng pinggan. May nag-aray ba dyan? No? Yung minsan, tinuruan namin, kahit si Ahava po, hindi ko pinapaliguan si Ahava kahit noon pa. Kasi tinuruan ko na siya, ito sabon, itong ganyan, lagi kang magsashampoo, lagi kang ganito, ganyan. Pero itinuturo namin, no, ganito, o first, ganyan, tas brush your teeth, ganito, ganyan, magsashampoo ka, ganyan. Kaya, ang tagal po niya yung parang kaya niya mabuhay mag-isa na. Kahit po sa yung sasabihin mo, pag hindi ako yung parang sasabihin mo, hindi kami ni Pastor yung sasabihin mong tutok, kasi tinuturuan namin sila na matuto ka kahit bata ka pa lang. Kasi sabi sa Bible, train. Amen, sabi mo, train. Train. No, i-train mo yung anak mo. Hindi yung lagi na lang, manong ulam. Ganun, ganun. Ganun, ganun. Nako, hindi pwede sa amin.
Alam niyo po, si Ahaba, nakulong dyan sa sa CR dyan. Yung sa kabila, kasi nga, sarado pa yung CR po natin. Ihi na siya. Gumawa siya ng paraan niya. Nag-CR siya dun sa kabila. Bukas naman. Ito nangyari. Hindi niya alam, sira pala yung lock noon, ay yung doorknob. Na-lock siya. Kasama niya yung kuya niya, sinasama siya. Pumunta yung kuya niya dito at sinabi na, para sabihin na, sabi niya, tatawagin ko sila, mami. Sabi niya, para ano. Maya-maya, sabi ko, ano nangyari? Si Ahaba na. Habang nagkikwento pa na si Israel, andyan na si Ahaba, parating na. Sabi ko, ano nangyari sa'yo? Paano ka nakalabas? Tinanggal po niya yung ganong sa ilalim. Lumusot siya doon. Tinanggal niya. Nung kinikwento, kala ko naman, medyo malaki yung butas na yon. Yung tinatanggal, di ba, yung may ganon-ganon yon. Kala ko malaki. Ang liit lang pala nung square na yon. Sabi ko, diyan ka lumusot. Sabi niya, yes, mami, I broke. Tinanggal daw niya yun. Lumusot siya. Sabi ko, sige nga, try mo nga ulit na lumusot. Parang hirap na hirap lumusot. Sabi ko, pwede ka nang mabuhay sa mundong ito. Plastic woman. No? Sabi ko, ayos ah. Pagtingin ko dun sa butas na yun, ganun lang yung butas. Sinira daw niya para makalabas siya. No, yung mga words na lumalabas po sa atin, lalo na kung ikaw ay magulang o may bata po sa inyo, mag-iingat po tayo because seed po iyan. No? Buto iyan na pwedeng lumago, pwedeng magbunga. Amen. No, kaya kung ikaw man magsasalita sa anak mo, pipiliin mo yung mga words na inilalabas mo sa bibig mo patungkol sa anak mo, sa asawa mo. Amen. Hallelujah. Kung puro word ng Lord ang nire-release mo sa anak mo, asahan mo, yung anak mo ay puro word ang alam. The weapon of the shout. Pangalawa, Jericho frequency. Alam po natin yung istoryang ito. Amen. Una, sila'y umikot at ang instruction sa kanila, walang magsasalita. Amen? Pero dumating yung time, sabi nila ni Joshua, sige na, shout. Hala, yun na, nung sila'y sumigaw na, bumagsak na. May timing. Amen? No? At hindi po ito basta shout lang ay sabi ni Pastora, mag-ingay tayo sa bahay natin. Hindi naman yung mamaya sabihin mo, ay sakto pala ako dyan kasi ang tawag doon. Sakto pala ako dyan. Hindi pala yun. Kapatid, iba yun, iba. The weapon of the shout. Sometimes, the breakthrough doesn't come through a whisper or a quiet prayer. Amen? May time na pinatahimik sila ng Lord. Ang instruction sa kanila, walang magsasalita. Pero pansinin mo, may instruction din ang Lord sa kanila, sumigaw kayo. Amen? But through a shout of faith that disrupt the enemy's frequency. Kaya alam niyo po, ginagamit yung boses minsan sa pang sindak. Na niyo po yun, 'di ba? Yung minsan may mga nagbabasketball na kikita ko yan sa mga nagbabasketball. Di ba? Yung gaganunin. Hindi pa, kanyari, di ba? Yung nasa kabilang court kasi sila. Tapos, ihahagit sa kakampi kasi nandun na sa kabila. May kalaban na i-distract sila. Kasi igaganon na. Pero alam mo, may effect po ba yon sa mga naglalaro? Di ba may effect? Yung sasabi, tapos gaganunin pa yung, tapos ayun pa, plus yung may mga fans pa na mga defense. May mga ganon. Sabi po, through shout, even sa ating pananampalataya, kapatid, si Lord nagsalita. Hindi po siya yung sasabihin mo na nahimik ang Panginoon. Nung si Lord umarap doon sa temptation ng kaaway, nagsalita ang Diyos. Pansinin niyo po,
nung nakaharap niya ang kaaway, hindi yung sasabihin mo na, hindi niya sinabi na, fasting ako, manahimik ka muna. Walang ganon. O kaya sign language. Walang ganon. Ang sabi ng Lord, it is written. Nagsalita ang Diyos. Amen. Hallelujah. Kaya po tayo kinreate ng Lord na meron kang tinig. Amen. May mouth ka na pwedeng magsalita at ideklara ang kapangyarihan ng salita ng Diyos. In Joshua chapter 6 verse 20, when the people heard the sound of the trumpet, and the people shouted with a great shout that the wall fell down flat. Antindi. Umikot sila. At ang instruction sa kanila, tahimik lang, walang magsasalita. Pero yung last na instruction sa kanila, sumigaw kayo, lahat ng trumpeta, mag-ingay, mag-worship. Ang nangyari, bumagsak yung wall ng Jericho. In Psalm 47 verse 1, basahin po natin, 1, 2, 3, fire. Oh, clap your hands, all you peoples. Shout to God with the voice of triumph. Alam nyo ilang beses inulit yan, the voice of triumph. Amen? Kaya pag may pagsubok ka, gamitin mo yung tinig mo para ideklara yung word ng Panginoon. The voice of triumph. Silence often gives the enemy legal ground to stay. Yung pagiging silence, o hindi lang po basta ikaw ay tahimik, kundi yung ikaw ay walang gagawin. Binibigyan mo daw ang kaaway ng legal ground sa iyo. Binibigyan mo yung kaaway na kumilos, karapatan na mag-stay, karapatan na kumilos sa iyo. Kapag ikaw daw po ay tatahi-tahimik at walang gagawin, tinututya ka na ng kaaway, inaaway ka na, may ginagawa na ang kaaway sa iyo, pero ikaw wala pa rin ginagawa. Kapatid, binibigyan mo ng legal ground ang kaaway to stay. Pwede mo patalsikin ang kaaway. Rebuke. Declare mo yung word ng Lord. A prophetic shout is spiritual. Sabi, eviction notice. Wow, sabi mo nga, eviction notice. Binibigyan mo yung kaaway. Pag ikaw sumigaw ng mga prophetic word ng Panginoon, powerful word ng Lord, binibigyan mong notice yung kaaway. Lumayas ka dito. Amen? Sino na nakatanggap ng notice? Sino na nakatanggap ng... Hindi ko na nga sinabi, disconnection notice. Disconnection notice daw. Sabi, a prophetic shout is a spiritual eviction notice to strongholds of fear and lack. Amen? Pag may kulang, declare mo yung word ng Lord. Declare mo yung pinangako ng Panginoon. Kung may kulang, binibigyan mo daw siya ng eviction notice, o ikaw kulang, wala kang karapatan dito sa aming tahanan. Mapupuno ang aming tahanan ng mga pagpapala. Amen! Palakpakan natin ang Diyos. Next, the decree, authorization of heaven. Hallelujah! A declaration is not a wish. It is a legal decree. Amen. Kaya sinasabi natin, kailangan maging maingat ka sa mga dinideklara mo. Ginagamit din po yan sa mga legal matters. In the spirit realm, we see, tayo pong mga anak ng Diyos, speaks the word, it is as if the King himself has signed the document. Na kapag ikaw daw po ay ginamit mo yung word ng Lord, you speak the word of God, sabi para daw si Lord na yung nagsasalita. Dahil binigyan ka ng karapatan ng Panginoon. Amen? Approved na sa Diyos. Hallelujah. May pinagpipray ka ba, kapatid? At lalo kung halimbawa sinabi na ng Lord sa iyo yan, approve na yan sa Lord. Amen. Huwag nang lumabas sa bibig mo na,
Parang ang tagal naman, baka hindi nakalooban ng Diyos. Ay, bakit ganyan? Ang tagal naman. Huwag na lumabas sa'yo. Sinabi na yan ng Lord sa'yo. Approve na yan. Ang ideklara mo, malapit na. Ang ideklara mo, yes, Lord! Naniniwala po ako. Amen! Job 22 verse 28, basahin po natin, 1 to 3, fire. You will also declare a thing, it will be established for you, so light will shine on your ways. Amen. In Isaiah 55 verse 11, so shall my word be that goes forth from my mouth, it shall not return to me void, but it shall accomplish what I please. Binigay na ng Lord sa iyo yung word, at hindi po daw yung babalik sa kalangitan, sa Lord, nang hindi po nangyayari. Ibig sabihin lang yan, kung ano sinabi, pinangako ng Lord sa iyo, sa atin, mangyayari. Amen? Huwag kang mag-doubt. Kung sinabi na at pinakita na ng Lord, bibigyan kang business, pinakita na ng Lord, may sarili ka ng bahay, pinakita na ng Lord, sinabi na ng Lord sa iyo, approve na yan sa Lord. Granted na yan. Amen? Kaya wag na lumabas sa bibig natin na parang alanganin ka pa. Ayan na, pangako ng Lord, hindi babalik sa Kanya nang hindi na-accomplish, nang hindi nangyayari. You aren't just talking to yourself. You are authorizing the angels of God to move on your behalf. Yung pag ikaw daw po ay nagdideklara, hindi lang daw po yan yung sasabihin mong kinakausap mo yung sarili mo. Kapag ganyan ang isip mo, talagang katulad talaga yung sinasabi ng iba, uy, nababaliw na to. Kasi yan ang mindset mo. You are talking to yourself. Hindi po. You are authorizing. Amen? Sinasabi mo, nag-stand ka on behalf of heaven, on behalf of our King, our Lord, na kung saan sabi, you are authorizing the angels of God to move on your behalf. In Psalm 103, verse 20, bless the Lord, you His angels, who excel in strength, who do His word, heeding the voice of His word. Katuwang natin ang anghel, inutusan at inuutusan ng Diyos. Amen? Hallelujah. Ganun ka katindi, kapatid. Sabihin mo sa katabi mo, ganun ka katindi. Hallelujah. If you don't speak, they have no orders to follow. Sino dito naniniwala ka dyan? Amen. Halimbawa, ang commander, no? Sino po nag-CAT? Mga na ganyan. Sasabihin mo ba na, basta isipin nyo na lang, kunin nyo na lang sa isip ko kung ano yung sinasabi ko. Ganun po ba? Hindi po. O kaya, pakianuhan na lang. Basahin nyo kung ano yung nasa isip ko. Hindi po. Pinapractice pa yung, ano nga yung sinasabi doon? Hindi kasi, ayun, di ba? Nagagano pa. No? Hindi, tapos kailangan may authority pa. Sino dito mga naging officer? Si Sir Annabel. Kaya pala mga alam nila eh. No, si Pastor naging officer, yung mga kapatid ni Pastor, lahat officer. No? Hindi sasabihin mo, hindi po, lalo yung mga noon. Kasi yung batch ko po kasi, nung batch ko, parang hindi na ganun kaseryoso. Noon mahigpit po di ba? Bawal yung may hikaw. Tsaka bawal kayong kikilos basta-basta ng anak, harap. Kailangan tatalikod ka, kung anong-ano, bawal. Talagang mahigpit noon. No? Bawal. Sino pong nakaranas yung meron pang rifle na di ba? No? May yun, tsaka yung sword. Oo. Ngayon daw po ang hawak na. Sabi, if you don't speak, they have no orders to follow. Kaya may mga commander, kung ano yung sabihin nila, yun yung sinusunod. Amen? Pero hanggat hindi nagbibigay ng order, wala. Amen? Wala susundin.
is the Lord may binigay na po sa atin. Sabi, life and death in the vibration. Sabi mo, vibration. The physical world is made of atoms that vibrate. Ayun yung sinasabi ni Nicole nung mga nakaraan. No? Sabi niya, basahin niyo na lang po. Sound affects matter. Spiritually, pag nilagay po natin si spiritual, sabi spiritually, your tongue vibrates either life or death into your health, marriage, and finances. Kapatid, anong gusto mo mangyari sa marriage mo, sa mga asawa mo, sa mga asawa? Anong gusto mo sa mangyari, no, sa inyong marriage, sa inyong mag-asawa, sa inyong pamilya? No? Ang totoo, nakadepende pa rin yan sa inyong mag-asawa. Andyan ang Panginoon, pero ang totoo, nasa iyo pa rin. Piliin po natin. Amen? Hindi natin pwedeng sabihin na gusto po namin maging forever talaga kami at maging maganda yung aming marriage. Pero ang laging lumalabas naman sa bibig mo patungkol sa asawa mo, hindi naman maganda. Kaya sabi, mag-iingat tayo. Kailangan yung lumalabas sa ating bibig, mga kapatid, nagbibigay ng buhay. Amen. Sa health mo, kamusta ang health? Tanungin mo nga yung katabi mo, kamusta health mo, kapatid? Ayan, may iba dyan, nagpapacheck up na dahil sa kanyang mga rayuma. Maganda result. Praise God. No, kamusta health mo? Baka naman kaya ka nagkakasakit kasi din sa mga lumalabas sa bibig mo. Kapatid, deklara mo kung anong word ng Lord. Sa finances. Kamusta finances? Pag nakikita mong wala, wag mo na sabihin na wala. Kundi ang ideklara mo na, magkakaroon. Meron na po ito, malapit na. Proverbs 18:21, death and life are in the power of your tongue, and those who love it will eat its fruit. Amen. Hallelujah. Romans 4:17. Basahin po natin. 1, 2, 3, fire. Amen. Sabi, God who gives life to the dead and calls those things which do not exist as though they did. Hallelujah. Basahin mo nga ito, kapatid. 1, 2, 3, fire. Stop describing your mountain and start addressing it. Naunawaan mo ba ito? Madalas po kasi tayo mas nakatutok tayo doon sa detalye nung problema mo. Madalas tayo yung, wala tayo kasi wala tayong work, kasi wala tayong ganito. Hindi, ang taas na din kasi talaga ng bilihin. Ang taas na kasi ng ganito. Ang taas ng gas. Doon na nga daw nagdi-date yung mga iba sa mamahaling no? Sabi, madalas dinidescribe natin yung mga mountains natin. Dinidescribe natin yung madalas, yun yung mas detalyado sa'yo, mas alam na alam mo. Sabi, stop describing your mountain. Start addressing it. Amen? I-address mo. Magdeklara ka. Amen? May solusyon na May katagumpayan na mula sa Panginoon. Prophetic declaration is the art of calling future realities into the present moment. Dahil alam mo, may inihanda na ang Lord sa'yo. Kapatid, yung dineklara mo pwedeng mangyari sa'yo sa present na yon. Palakpakan natin ang Diyos. Amen. Kasi alam mo, hindi ka pababayaan ng Lord. Hallelujah. Sino dito nakatanggap ng pagpapala? Amen. Sabi mo nga lang, thank you po, Lord. Thank you po, Lord. Yung madalas, yung hindi mo pa inaasahan, biglang dadating. Amen. Hallelujah. Kaya sa mga nagpa-fasting, kapatid, naku, hintayin mo yung pwedeng i-reward ng Lord sa'yo. Di lamang po physical, lalo sa spiritual. Amen. Marami man po tayong sacrifices, lalo na sa mga nagwo-work. No? Iba yung sasabihin mong nasa bahay ka lang na nagpa-fasting. Iba yung mga nagwo-work.
na nagpa-fasting, si Lord magbibigay ng kalakasan sa inyo. Amen. Hallelujah. Matthew 18:18. May kwento ko lang. Si Ezekiel, nung isang beses nagbaon ng ng saging, ng pang Daniel. Sabi daw ng classmate niya, nung recess na, nilabas niya, ay, diet? Diet ka? Sabi ko, mga bata ngayon talaga. Ganun na, no? Ang isipan na. Healthy food pa. Oh, wow, healthy food. Hallelujah. God is good. Amen. Tsaka kapatid, sabi nga kanina stop describing your mountain. No? Huwag mo na masyadong tutukan na ang mahal naman, ang ganito naman. Yung kumain ka lang ng saging, hindi mo alam kung ano yung vitamins na pwedeng maibigay sa'yo. No? Yung ikaw sasabihin mo, parang may napanood ako si French fries. Napapanood nyo yon? Tinutulungan kitang, lagyan ka ng cholesterol sa iyong katawan. Kunyari, ako sila burger, tinutulungan kita, masira ang kidney mo. May mga ganon-ganon. Ako ang barbecue. May ganon, no? Pero alam mo, nakakaano siya No, informative talaga siya. Yung ikaw kahit yung ganon lang, ganon pala yun. No? Kaya, ako si ganito, tinutulungan kitang mabura ka na sa mundong ito. No? Pero matututo ka Yung meron pa siya, kumain ka, kanyari, ako si banana, o kaya si saging, tinutulungan kita na may mga gantong. Di ba sinasabi niya yung mga pro, tsaka mga no? Kaya hindi mo alam yung Daniel's fast, kapatid. Stop describing. Yung sasabihin mong, wala ng pera, puro na lang ganito, ganyan. Kasi kami po, sabi ko nga, salamat sa Lord, naging creative kami. No? Si Pastor Jums, nagluto. Di ko alam kung anong tawag doon sa lutong iyon. May kalabasa, merong kalamansi, sinabawan, ano pa yung nakalagay? May munggo. Halo-halo po talaga. Pagtingin ko sa niya, let's eat na. Parang kinakain to ng mga baboy dyan. Pero pagtikim ko pong ganon, ay, ang sarap. Sabi ko po talaga, ang sarap. Di sila Israel, wow, yummy. Pag tinignan mo na siya, parang, kaya mo na lang. Kainin mo na. Pero ang sarap. No? Isang beses naman po, nagluto ako. Para siyang sinigang, kalamansi. Kasi nag-iisip kami si Angie, may mustasa kami. Ano bang gagawin sa mustasa? Di ba sa ano lang naman to? Ay ko, paano ba to? Di nag-ano na lang ako, pakulo, nilagyan ko ng kalamansi, nilagay ko yung mustasa, nilagay ko yung okra, kung ano na kamatis, nilagay ko na doon. No? Pinakulo ko lang po, pero walang laman. Pag ano naman namin, uy, ang sarap. Sabi nila Israel, it's yummy, Mabi, it's yummy. Yummy daw. Pero walang laman. Kala niya nilagyan ko ng yung, atag doon, yung pampaasim, yung sinigang mix. Ay ko, hindi kalamansi lang yan. No, nagiging creative tayo. Kung ano Pero ang totoo, napaka-healthy po talaga. Palakpakan natin ang Lord. Parang napaka-healthy po. Yung protein na kailangan natin, nakakain po natin. Oo, even yung mga cholesterol na kinain natin, yung mga paspas na linggo, talaga naman. Hallelujah. Thank you po, Lord. Hallelujah. Sabi po in Matthew 18:18, basahin po natin, 1, 2, 3, fire. Truly I tell you, whatever you bind on earth will be bound in heaven. Whatever you loose on earth will be loosed in heaven. Amen. Hallelujah. Kung ano daw pong payagan mo dito, papayagan, mag-agree ang kalangitan. At kung ano yung i-bind mo dito sa lupa, mag-a-agree ang kalangitan. Now, tayo po tayong lahat. Magdideklara po tayo.
Magdideklara tayo ng word ng Lord. Nilagay ko lang po dyan yung supporting verse, pero hindi ko na po inilagay. Basahin po natin ito. 1, 2, 3, fire. Over identity. I decree that I am the head and not the tail. I am blessed coming in and blessed going out. Over health. I declare by the stripes of Jesus, I am healed and whole. Every cell in my body aligns with the life of God. Over doors, I decree that God has set before me an open door that no man can shut. Amen. Over fear, I declare that I have not been given a spirit of fear, but of power, love, and a sound of mind. Thank you po, Lord. Amen. Palakpakan po natin ang Diyos.